Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Yung Cheers, pare. question ko is yung sa mga kano nga, yung na-open mong mga yung influence ng mga kano sa atin after. Kasi nung time na yun, hindi ko alam kung sino, nakalimutan ko kung sino presidente. Absent kasi ako sa history. Sa Civica o sa Hekasi. Ako naabot ko pareho, Civica Hekasi. Yung pa lang yung time na nag-perform ng government yung Pilipinas eh. Diba? So, ang isa sa mga nabasa ko nung time na yon, nung time na nag-research ako dyan is parang masyadong kasi 'di ba, government is more on order, control, gano'n. So parang yun yung na-emphasize. Kumbaga ang sa mga Kastila parang siesta, mag-siesta ka o kaya magpahinga yung siesta, tapos basta more on relax lang, relax. Mas marami yung relax, gano'n yung parang na-input ng mga Kastila doon sa based doon sa nabasa ko. Tapos pagdating naman sa mga kano, ang na-input naman ng mga kano sa atin nung nag-perform na ng government is order. So kailangan mo lang sumunod na sumunod sa mga batas na ibababa sa mga Pinoy noon. So kailangan mo maging good citizen. Yun nga yung sinasabi mo kanina. So parang wala doon yung parang window to level up na parang umakyat ka talaga. Kasi kailangan mo lang sumunod tayo nun parang kumbaga bilang estudyante, wala tayong mentor paano tayo hahataw ng mas progressive. Kasi ang mga nakaupo pa nun, mga kano pa na somehow napapasukan pa ng mga ilang Pilipino pa lang, limited. Tapos marami, kumbaga Pilipino sa Pilipino, Pilipino versus Kano, yun pa yung time na problematic nun eh. So, yung the rest na Pilipino sa baba, is sunod lang. Ito yung build kayo ng ganyan. Hanggang doon pa lang. Naalala ko dun sa mga sinishare mo, sir. Siguro, ewan ko, baka may overlap ng politics or social and education. Yung naalala ko kasi sa mga documents na inaral ng mga historians natin, ilan sa mga lumabas doon, yung term ng Amerikano, yung benevolent assimilation. Sa madaling salita, parang tinitignan ng Amerika na yung tungkulin nila sa Pinas ay parang kawang gawa. Parang ililigtas namin kayo sa pagiging hindi mga sibilisado. So gagawin namin kayo sibilisado. So sundin nyo itong mga programa namin. So kaya tinitrain, siguro to some extent we can say, tinitrain nila ang mga Pinoy to be like them. Kaya may Commonwealth, even nga yung mga architecture natin, like sa Baguio, yung Burnham, di ba? Which is good naman in some ways. Pero ang downside niya nga lang, pag nagtatry kang magpumiglas doon sa ganung hulma, yari ka. Hindi ako galit. So either in terms of politics o kaya sa education. Uy, ang taas naman yan, baba mo lang. Ka talagang no yung ganung gusto kong mag-reform or lumabas sa box. So kaya majority of course ng mga Pilipino ayaw naman ng gulo or hindi conscious sa ganung usap-usapan pala sa taas. Sunod lang, attend ng school. Kaya tingin ko doon din nagsimula yung colonial mentality na ay papadala ng US, so okay yan. Ay pag nag-English ka, okay ka. Tapos ay produktong US, okay yan. So standard yun, may epekto na lumiit yung tingin sa sarili at masyadong nilagay sa pedestal yung mga foreigner, particularly mga puti. Tapos may epekto din yung pagsakop nila that time. Yun, yung mga nilagay nilang mga Pilipino during that time, of course, yung mga malapit sa kanila, yung hindi pala away sa mga Amerikano. To some extent, puppet, pero to be fair naman, na-democratize din naman talaga ang Pilipinas nung sila yung dumating.
Pero yun nga, masyadong nabigyan ng pabor yung mga dati pang landed families na may mga property, nagkaroon ng posisyon sa politika, napasa ng napasa. Yun. Yun yung critique ng mga 20th century historians natin, especially mga around 70s yata, 80s, during that time na pa-martial law na lumalakas na lalo yung mga ugong against na mga tuta ng kano, mga ganun. So, yeah, may mga nagpupumiglas pero dominant pa din na magpailalim ka sa system. Kasi ayaw nga natin ng gulo, di ba? Gusto natin maayos na relasyon. Kumain na ba kayo? Bus na pulutan eh. Tama. Ano ba? Tapos isa rin pala sa, naalala ko lang, may tinatawag na patronage politics. So yung common na Pinoy, dahil nga hindi ganun katiwala sa sarili, like hindi marunong mag-English, kulang sa edukasyon, hindi ganun nakakaangat sa buhay, at dulot nung namana nating colonial mentality at yung iba pa mula Espanyol na may bossing tayo, may naunguna sa atin. So parang ang nangyayari, yung mga politiko, tingin natin, Panginoon na, kaya dapat sila yung mga patron natin. Kasi kung hindi tayo good sa kanila, hindi tayo bibiyayaan kung whatever meron sila. True. And it's ironic kasi during yung mga revolusyon, ang gusto natin demokrasya, parang government by the people, kung ano yung say ng masa. Pero ang nangyari, yung mga naging politicians natin, nag-ala Panginoon na Hindi ako galit. para bang kailangan magmano muna lahat o humalik sa kamay bago magawa. So hanggang yun, dala-dala natin yun sa contemporary politics. Tingnan nyo, ang mga, walang plataforma, pero ang typical ng mga mensahe ng mga politicians natin, tutulong sa mahirap. Kumbaga ginagawang nagka-capitalize doon sa ganung mentality o kultura ng Pilipino. Ay, yan, politiko yan. So, dapat maging good shot ako dyan para bigyan niya ako ng ganun. So, wala. Talagang, yuko ka. Patron mo eh. Diba? Alam mo kasi pare, Kung hindi ka man sumunod, hindi ka man sumunod, hindi ka mabibiyayaan, wala ka pa rin. Kasi sila yung nasa kanila yung parang provision eh. Kumbaga, hindi ka sumamba, edi wala ka. Ngayon, kung sumuwag ka, edi mas lalong mapapasawa ka. Oo. ang sarap. So, ang tendency ng mga Pilipino, huwag kong gawin yun. Sumba na lang ako. Tapos, yaya pa ako na, uy, si Mayor, kaya si Kapitan, may pabigas. Yeah. Sanay na sila sa ganun. So, kumbaga, ang epekto nun, either alam nating common Pilipino o hindi na ang laki-laki na ng kinukulimbat nila, pero dahil may nabibigay sa ating katiting, like bigas, mga pag-grocery, pag-Pasko, ay salamat po, parang utang na loob. So nawala yung konsepto natin ng mga lingkod bayan sila, na dapat may accountability na may parang nag-utang sila sa atin. Ayun, nag-create din ng economic repercussions na sana may say tayo sa policy making para mapabuti yung sitwasyon natin. Kaso takot tayo, utang na loob natin eh. Na hindi naman talaga dapat. Sa kabig natin umasa eh, no? Sa agad na parang may konting paayuda. Ang bilis nung ang bilis nung kalat ng news na sige. Punta tayo dito, ano bang requirements, tapos yung palakasan din na system na ako yung taga-barangay o taga-city hall. Text ko lang si ganito, kayo punta kayo dito, dala kayo ng ganyan-ganyan lang. Para ma-receive mo to. Kakalat na yun eh. Na hanggang sa as every week o every month, kung meron pa ganun, aabangan nila yun. Meron na ba? Meron bang may pagano'n ba si may pakain ba? O may pahamay, pabigay ba si ganito? Kumbaga, nandun yung nandun yung kwentuhan sa community. Diba? Meron nga, punta kayo dito. Dala kayo ng bagyo, kaya walis para konting picture lang tayo, nagwalis kunyari. Pero may mga ayuda na. Speaking of yung may connection, naalala ko din na isa naman na anthropologist ba to? Sociologist. Basta Pilipina siya. Sabi niya,
parang sa kultura daw natin, sa pagka-Pinoy natin, or religious psyche, o basta yung ating consciousness, kamalayan, Excuse me. ang tingin daw natin sa kapangyarihan, kumbaga, dapat mas malapit tayo dyan. So, mas malapit ka sa kapangyarihan o source ng power, mas okay ang katayuan mo sa buhay. Kaya sa ang example niya no, sa religious practices, ba't pumupunta yung mga ilang deboto sa Mount Banahaw kahit mahirap? Kasi they believe source yun ng certain mystical, mysterious power na papagaling or okay yung katayuan mo sa buhay. So yan, tingin sa mga leaders, politicians, religious, ganun, central source of power. So kaya hindi malayo na lalapit ang mga maliliit, may hina doon para makakuha ng favor. So ang danger, pag tinignan mo yung person na source of power, lalo na decision maker sa lipunan natin, mahirap mag-question kahit nakalagay na sa alanganin yung ekonomiya natin, kahit nangungurap na. Kasi nga, tinitignan mo as patron or source of power. Kaya, wala kang palag. Ganun yung common sa atin. Common nga yan, no? Na yung tipong kung asan yung parang source of power, source of provision o yung wealth, etc. Dagsaan yung mga tao eh. Doon puntahan sila, uy, may ano doon. Nagpapagaling daw yan o kaya parang magbigay ka lang ng ganito. Ito na yung lalabas sa'yo. May mabibigyan ka na ng ganyan for 3 days, 1 week. Kaya dami na i-scam eh. Oo. Diba? So, pasok lang sila ng pasok kasi yun yung news, yun yung balita sa kanila na. Oo. I-shot mo! Na parang, basta positive yung kwento daw. Kaya itong mga tao na to na aware man sila o hindi, na tingin sa kanila ay sugo ng Diyos o anak ng Diyos, sinasamantala yon. Sabi nga ni si Miriam Defensor yata, may isa siyang video kumalat sa SOCMED or quote na pinipili ng mga politicians na maging mangmang daw ang Pilipino, na hindi pag-ibayuhin yung education kasi ayaw nila na educated voters. So yun yung kanyang assessment, at least kung tama ako, kung si Miriam talaga nagsabi or may keynote siya. So kasi nga, pag nabuksan yung kamalayan ng tao, ay, lingkod bayan pala itong mga to, ay, ano pala itong mga servants. So dapat, ko ito, parang managot din sa akin or dapat mag-recommend ako para mapabuti yung kalagayan. Ano sinabi mo? Yung mga gusto nila, yung hindi... Ayaw nila ng educated voters. Yung gusto nila, yung madaling bilhin. Yung nga, bigyan mo ng ayuda, ay maalala na si konsehalo, si congressman o si mayor kasi nagbigay. Pero di mo alam, ang kapalit pala ng binigay sa'yo, Christmas grocery, ang nakawal nilang Christmas bonus sa kung sino mang patron nilang mas mataas na politiko, kondo. Di ba, pero ba kondo tapos grocery? Kaya walang progress eh. Kaya yung practice natin as Pilipino na hindi hindi talaga tayo ini-educate financially, tsaka yung tamang yung pagpili ng tamang kandidato, hindi talaga parang dinidiinan ng government. Kasi alam nila, pagka naging matalino na yung mga Pilipino, mawawala na sila ng kumbaga madidistribute yung power, saka madidistribute yung parang yung information. Yeah. So kapag may information yung voter o may sapat na kamalayan, marirealize niya, pwede ko palang i-suggest ito o kaya pwede ko palang i-challenge ito sa mga public servants namin. So ito yung sinasabi ko kanina na tingin ko dapat kung gusto natin ma-address yung poverty, although hindi naman ganun kabilis pero at least ma-focus yung pagtingin natin dito sa kaisipan na to na you can say something on kung paano pinapalakad yung barangay, yung municipality, yung city. That is kung may enough ng information at kakayahan to argue your case. Hindi naman kailangan maging abogado ka, hindi mo kailangan maging college graduate ka, basta aware ka na meron kang certain rights. So, sinasabi nyo kanina, sir, na alam mo yung rights mo din as
as citizen. So yun, through that, hindi ka na lang magpo-focus sa individual diskarte kasi siguro you can say may diskarte ka, pero yung diskarte mo hindi lang para sa sariling pag-angat. You are doing diskarte. Ma-challenge mo rin yung parang pumipigil na structure. Not for your sake, but also for the rest na walang kakayahan tulad mo na mag-challenge or magtanong. Kasi nga, typical sa atin, huwag na tayo magtanong, magulo lang yan, ayoko na ng gulo. May inaalala pa ako sa buhay ko. So, yun. Pero yung mga ganun, madalas sila yung namamatay. Kaya, chill lang tayo. Huwag na tayo magtanong. Kwentuhan na lang. Okay na tayo.